Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala si Kuyang Enforcer, ang public servant at kuya nyo sa kalsada. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakakaraniwang road signs and traffic signs na dapat alam ng bawat motorista. Mahalaga na alam natin ang bawat isa upang maging ligtas at maayos ang daloy ng trapiko. Pero bago natin talakayin yan, ano nga ba ang mga legal na basihan? Ito ay batay sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code at sa LTO Driver's Manual na nagsisilbing opisyal na gabay sa mga motorista. Ano-ano nga ba ang mga ito? Tara talakayin natin. Letter A. Regulatory signs. Ito ang mga signs na nagsasabi ng batas na dapat sundin sa daan. Must obey or else may violation ka. Ano ang purpose nito? To control the behavior of road users para maging safe at maayos ang daloy ng trapiko. Examples. Stop. Full stop ka dito, no excuses. No entry. Bawal pumasok, baka one way. Speed limit. Maximum speed lang, bawal humarurot. Letter B. Warning signs. Babala ito. May paparating na peligro o kondisyon sa kalsada na dapat paghandaan. Ano ang purpose? To alert you para makapag-adjust ka. Slow down or stay alert. Examples. Sharp curve ahead. Matinding liko, bawasan ang bilis. Pedestrian crossing. Mag-ingat, may tatawid. Letter C. Guide or informative signs. Ito ang mga sign na nagbibigay ng direction, location o service info. Basically, pampadali ng biyahe mo. Ano ang purpose? To help drivers navigate or find facilities like parking, hospital, or exits. Examples, directional signs. H or hospital signs. May hospital nearby. P or parking signs. Legal na pumarada rito. Letter D. Sign on expressways. Special sign na pang expressway lang dahil ibang level ang speed and rules dito. Ano ang purpose? To ensure fast and safe travel sa expressways at para hindi ka mawala. Examples, toll gate ahead. Prepare payment. Next exit, 2 km. Para makapaghanda ka, lumiko. Letter E. Traffic instruction signs. Ito yung mga sign na nagsasabi kung anong specific movement ang pwede o dapat mong gawin. Ano ang purpose? To guide traffic flow and avoid confusion sa intersections at para hindi magkaroon ng disgrasya. Letter F. Hazard markers. Reflective markers na nagsasabi ng physical na panganib sa paligid like curbs, obstacles, or road ends. Ano ang purpose? To warn drivers visually, lalo na gabi o zero visibility at para iwas aksidente na rin. Examples, chevron signs, sharp curve ahead, end of road marker, dead end ahead, huwag dumiretso. Bridge markers, tulay, may hangganan. Letter G. Roadwork signs. Temporary signs na ginagamit tuwing may ginagawang constructions or maintenance sa daan. Ano ang purpose? To alert drivers na may road activity, mag-ingat, baka may equipment or tao sa daan. Examples, men at work, may trabahador sa kalsada. Detour, may rerouting. Road closed, sarado ang kalsada, hanap ng alternate route. Bagamat ang letter D to G ay mukhang hiwalay, sila ay bahagi rin ng tatlong pangunahing kategory, ang regulatory, warning, at guide or informative signs, pero mas specific ang purpose o application nila. Madaling sabi, mas specific sila kasi ginagamit lang sila sa tiyak na konteksto at dinisenyo silang umakma sa partikular na pangangailangan o peligro sa kalsada, hindi tulad ng general signs na applicable kahit saan. Ano ang layunin? Ang goal ng video na ito ay paliwanag sa simple at malinaw na paraan ang mga pinakakaraniwang traffic signs, pati na rin yung mga special signs sa expressways, roadworks at iba pa, para alam natin ang galawan sa kalsada. Disclaimer lang mga uys, ang video na ito ay para sa edukasyon at informasyon lamang, hindi ito opisyal na gabay at hindi nito pinapalitan ng mga opisyal na alituntunin mula sa ahensya ng gobyerno. For more traffic tips, i-follow nyo lang si Kuyang Enforcer sa Facebook, YouTube at TikTok. Ingat!